Get ready with me. Ngayon na nga lang siguro ako makakapag-get ready with me ng maayos-ayos dahil walang makulit sa likod ko. Busy siya sa paglalaro ng online games niya kaya hindi siya nangungulit ngayon. So, lalabas nga ako mag-isa dahil nga kunwari bibili ako ng gift ko sa kanya. Pero yung totoo, nakabili na ako ng gift ko sa kanya. Last week pa. Mabilisang pag-aayos nga lang yung ginawa ko sa sarili ko. Kung ano yung nakikita nyo na ginagawa ko sa daily routine ko, yun lang din naman yung mga ginagawa ko pag lumalabas ako. Nadagdag lang yung baby cream at saka blush on. Light makeup lang lagi yung nilalagay ko sa mukha ko kasi hindi ako sanay mag-foundation. Feeling ko kasi ang bigat-bigat sa mukha. Kaya, BB cream lang yung nilalagay ko sa mukha ko, pero dito talaga ako bumabawi sa kilay ko. Kahit saan ako pumunta, basta paglabas ko ng bahay, dapat maganda yung kilay ko, hindi pwedeng hindi. Gumagamit pa talaga ako dyan ng toothpick para ma-form siya ng bonggang-bongga, para pak na pak yung atake niya. Charot, kahit sa kilay ako natatagalan pag nag-aayos ako. So, pagkatapos ko nga magkilay, naglagay na ako ng blush on sa mukha ko, para naman magkaroon ng kulay yung mukha ko. Ganito lang yung makeup ko, light makeup lang, kasi kapag nag-makeup ako ng bonggang-bongga, nagmumukha talaga akong bakla. Naalala ko nga last time, nag-effort pa talaga ako mag-makeup ng bonggang-bongga. Pero nag-away pa kami dahil nga sinabihan niya ako na mukha daw akong bakla. So, mabilisang pag-ayos lang to dahil parating na yung bus. Pagkatapos ko nga mag-blush on, nag-lipstick na ako. And then, chinek ko lang yung mukha ko kung okay na ba para hindi kami mag-away ng asawa ko pag nakita niya ako. And then, sinet ko na yung light makeup ko. Dalva nga yung gamit kong setting spray dyan. Tumatagal ito ng ilang oras. Kahit napagpawisan ka, hindi talaga mahuhulas yung makeup mo. After ko nga mag-ayos, nagbihis lang ako and then nagpapansin na ako dito sa asawa ko. Tinanong ko siya kung maganda ako. Maganda naman daw ako. Parating na nga yung bus, kaya kinuha ko na yung bag ko na eco bag. And yes, nasa punto na ako ng buhay ko na mas gusto ko ng bag, yung mga eco bag. Dahil napakadaming pwedeng ilagay dito. At saka kahit hindi ko siya ingatan, kahit sumabit-sabit siya umabunggo-bunggo kahit saan. Napaka-komportable nga pag ito yung bag ko. So, paglabas ko ng bahay, sakto parating na rin yung bus kaya sumakay na ako. Medyo malayo-layo din yung biyahe ko dahil sa city ako pupunta. Mga 30 minutes din yung biyahe papunta doon. So, sa liit ng Taiwan, meron din tong probinsya. May city, may province din. Pagdating ko nga sa city, nag-window shopping muna ako sa mga damitan pero wala naman akong nagustuhan. Kaya umalis na ako at dumiretso ako dito sa bilihan ng mga tsinelas at sapatos dahil nga bibilan ko ng gift yung katrabaho namin, yun yung gift namin sa kanya, yung tsinelas na pampasok. Tapos, bibilan ko naman yung anak ko ng sapatos niya. Ito lang talaga yung sinadya ko, na mabilhan ng regalo yung katrabaho namin, tapos yung sapatos ng anak ko nga. Naakala nung asawa ko, bibilan ko siya ng cellphone na gift ko sa kanya. Pero, ang hindi niya alam, nakabili na talaga ako ng regalo ko sa kanya. Pagkabili ko ng mga bibilhin ko, umuwi na rin ako agad, hindi na ako nag-stay ng matagal. Dahil nga sobrang init din dito sa labas. Nakaka-drain nga yung init niya, kaya umuwi na ako. And that's it for today's mini vlog. Bye!